worship the King on glorious above. Oh, gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor and girded with Isang magandang umaga muli sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating prayer covenant. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Lord God, we thank you for this beautiful day, O aming Ama. Maraming salamat po, Lord God, at muli ay ginising niyo po kami, O aming Ama, na may kalakasan sa aming katawan, sa aming isipan, Lord God. At kami po nagpapasalamat sa inyo na muli po aming Ama ay magkakasama po kami ngayon, Lord God, sa pagmilay-milay ng inyong mga salita. At ito lamang po ay sa pamamagitan ng online, Lord God. Maraming salamat po aming Ama, Lord. Nawa ang lahat ng matutunan po namin, mabasa po namin sa araw na ito, na may isa buhay po namin sa araw-araw. Maraming salamat po sa lahat ng aming Ama. In Jesus' name we pray. Amen. So, good morning muli sa bawat isa sa atin at salamat sa muli ay sama niyo sa amin dito sa ating prayer covenant dito sa St. Paul United Methodist Church. Ang pagbabasihan po natin ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay mula sa mga hukom, Kabanata 4, talata 1 hanggang 3. So, magbabasa po tayo mula sa magandang balita. Nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Si Sisira na taga-Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may 900 karwahing bakal. Pinagmalupitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. So, namin pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin na nakakain na kanyang salita sa umagang ito. Tunay nga, di ba, na nakakalungkot isipin. Pero di kasi ata talaga sa ating mga tao yung pagiging makalimutin. Yung bang pagwala ng taong tumulong sa atin para umayos o gumanda ang buhay natin, ay bumabalik tayo sa ating dating gawain. So, balikan natin saglit yung kwento, no, mag-backstory kumbaga tayo. Si Ehud ay pinadala ng Panginoon nang mamatay si Othniel, ang unang hukom, di ba? Bumalik na naman kasi sila sa kanilang masamang gawain. Dahil dito, 18 taon naman silang sinakop ni Haring Iglo ng Moab. Subalit na muli silang humingi ng tulong sa Panginoon, ginawa niyang hukom si Ehud na mula sa lipi ni Benjamin. At yun nga, so pagkamat ulit ni Ehud,
Muli na naman nagkasala ang mga tao laban kay Yahweh. Paulit-ulit sila nagkakasala. Pero ano napansin nyo? Ano ang constant at ang consistent, kumbaga? Diba? Ang pag-ibig at ang paulit-ulit din na pagtugon ng Panginoon sa mga paghingi nila ng tulong. Bagamat patuloy siyang tinalikuran ng Israel, patuloy siyang gumagawa ng paraan para sila ay manumbalik sa Kanya. God loved Israel too much to let them go their own way. Kumbaga, gano'n naman kasi isang magulang, diba? Ayaw niya ng kanyang mga anak ay tuluyang mapasama. Gagawin niya ang lahat para maging buo at iisa ang pamilya. Diba? Ganon yung padre pamilya. Ganon ang ating Panginoon. Kasi ito ang tunay, totoo at tunay na pagmamahal. Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon na kailanman ay hindi natin mapapantayan. Yung bang kahit paulit-ulit ay nagkakamali, nagkakasala, tinatalikuran siya, andyan pa din ang ating Panginoon. Iniintay lang niya ang ating mga puso na tunay at taimtim na magsisi. Pero tayo maging handa lamang dahil lahat ay magagawa ng Diyos at gugustuhin. Gamitin ang anumang bagay upang makuha ang ating atensyon at panatilihin tayong naaayon sa kanyang kalooban. Minsan sa parang masaya, diba? Sobrang maraming successful stories, kumbaga. Pero minsan din naman sa paraan o mga pagsubok na tila hindi natin maintindihan. Pero kasi sa bandang huli, ang tanging nais lamang ng ating Panginoon ay ang makasama niya tayo. Ang bawat isa sa atin, doon sa pangako niya, sa buhay na walang hanggan. Diba mga kapatid? Kaya panahon na para talikuran at huwag na tayong bumalik sa ating mga dati at maling gawa. Lumapit tayong muli sa ating Panginoon at magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At hilingin natin sa ating Panginoon ang kapatawaran at nawa linisin niya ang ating mga puso, ang ating mga isipan upang hindi na tayo bumalik sa pagkakasalang iyon. Ay pagpalain ng bawat isa sa atin sa umagang ito sa mga araw na darating. Bago tayo magwakas, samahan niyo po ako sa isa pang panalangin. O aming Ama, tunay nga po Lord ang inyong pag-ibig sa amin. Bagamat kami inyong mga anak ay paulit-ulit na nagkakasala, Lord, paulit-ulit namin kayong sinusuway. O aming Ama, nandiyan pa rin po kayo para sa amin. Patawarin niyo kami, o aming Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Kami po ay wala kung wala po kayo, aming Panginoon. Patuloy po namin tinataas ang buhay ng bawat isa sa amin sa inyo, Lord God. Hinihiling po namin ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, hindi lamang sa kanilang lupang katawan, o aming Ama, kundi sakit sa kanilang puso, sa kanilang damdamin, sa kanilang panagdadaanan nila, o aming Ama, mga pagsubok sa kanilang mga buhay, Lord God. Patuloy pa namin panalangin sa inyo mga kaguluhan dito sa aming bansa, sa ibang bansa, o aming Ama. Nawa'y pagbuklurin niyo po, Lord God, ang inyong mga anak upang lahat ay magkaroon ng harmonious relationship, Lord God. At walang ibang naising kundi magkaroon ng kapayapaan at pagmamahalan para sa bawat isa, o aming Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na pinagkakalit niyo po sa amin. Alam po namin minsan ay hindi kami karapat-dapat, Lord, pero patuloy niyo po kami kinakalinga, o aming Ama. Patuloy niyo po kami minamahal. At maraming salamat po sa lahat, o aming Ama, Lord. Patuloy po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat, o aming Ama. Ito po, Lord, na aming panalangin at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.